Mahirapan ang pagpunta sa bayan ng La Libertad sa Negros Oriental dahil sa mga nagkabitak-bitak na kalye at napinsalang tulay dulot ng malakas na lindol. Sa bayan naman ng Himalalo, dagdag problema sa mga residente ngayong gabi ang mga pag-ulan at nararamdamang aftershock. Mula sa Negros Oriental, saksi si Salima Refran. Mga bitak-bitak na kalsada, mga tulay na may sira at nagsiguhong bahay ang sumalubong sa amin habang patungo sa bayan ng La Libertad. Ang dalawang palapag na bahay na ito, tuluyang nagiba kaya inabando na. Tangi mga alagang lovebirds ang naiwan. Gumuho rin, maging ang gusaling ito ng pamahalaan. Naputol naman ang Pangalawang Bridge kasunod ng pagbagsak ng isang bahagi nito dahil sa bumigay na pundasyon. Kaya imbis na sa tulay, sa sapa sa ilalim nito kami dumaan. Bukod dyan, wasak din ang San Jose Bridge ng bayan. May mga napinsala rin sa bayan ng Ayungot, tulad ng bahay ni Corazon, na inabutan naming pilit pa rin isinasalba ang ilan niyang gamit sa pagguho. Hindi pa makuha ang iba, yung iba na lang. Bakit po hindi po makuha? Kasi may earthquake pang mga 12 kuno. Pero wala ito kumpara sa nangyaring pagtabon sa mga bahay sa Barangay Sulungon sa bayan ng La Libertad. Ayon sa mga opisyal ng barangay at sa mga residente, nasa 30 hanggang 50 ang nawawala. Kanina, natagpuan ang katawan ng isang babae na nakuha pa umanong mag-text habang nasa guho. Nang mahukay, hawak-hawak pa niya ang cellphone. Inabot na ng dilim ang pagdating sa Himalalud ni NDRRMC Executive Director Yusek Benito Ramos na nagbabala laban sa mga pagpapakalat ng mga text scare na nagsasabing may mas malakas na lindol na darating. Huwag nang dagdagan itong problema dito dahil yung mga tao ay nagpapanik dahil nga dito sa text scare na ito. Pero kabado pa rin ang mga residente, lalo't may mga aftershock pa hanggang ngayong gabi na dinagdagan pa ng problema ng pag-ulan at kawalan ng kuryente ngayong gabi. Mula dito sa Himalalod, Negros Oriental, ako si Salima Refran, ang inyong saksi.